Isang laban sa pagitan ng isang Nidorino at Gengar ang ipinapalabas sa telebisyon. Matapos makalamang si Gengar, ibinalik si Nidorino at pinalitan ni Onix. Pinapanood ito ng 10 taong gulang na si Ash Ketchum na nasasabik dahil magsisimula na siya ng kanyang paglalakbay sa mundo ng Pokemon bukas sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang starter Pokemon. Idinideklara niyang siya ay magiging Pokemon Master nang biglang dumating ang kanyang ina at sinabihan siyang matulog na dahil alas 11 na ng gabi. Sinabi ni Ash na hindi siya makatulog dahil sa sobrang excitement, kaya inilipat ng kanyang ina ang channel sa isang palabas kung saan ipinapaliwanag ni Professor Oak ang 3 Pokemon na pwede niyang pagpilian bukas, ang Grass type na si Bulbasaur, Water type na si Squirtle, at Fire type na si Charmander. Sinabihan siya ng kanyang ina na matulog na pagkatapos ng programa. Habang natutulog at nananaginip si Ash tungkol sa pagkakaroon ng Bulbasaur, Squirtle, at Charmander, nanaginip siya na naghagis siya ng Pokeball, na sa katotohanan ay ang kanyang alarm clock na mukhang Voltorb pala. Dahil nasira ang alarm clock, tinanghali ng gising si Ash at nagmamadali siyang tumakbo habang nakasuot pa ng pajama, patungo sa laboratorio ni Professor Oak para kunin ang kanyang unang Pokemon. Gayunpaman, nakasalubong ni Ash si Gary Oak, ang apo ng propesor, kasama ang mga taga-Pallet Town at mga cheerleader ni Gary na sumusuporta sa kanya. Sinabi ni Gary kay Ash na nakuha na niya ang kanyang Pokemon, bagaman hindi niya sinabi kung alin ang pinili niya. Umalis si Gary kasama ang kanyang mga cheerleader at mga taong bayan matapos sabihin kay Ash na huli na siya. Lumabas si Professor Oak at sinabing huli na si Ash. Pumasok ang dalawa sa loob, kung saan sinabi ng propesor na nakuha na ng mga trainer na dumating sa tamang oras ang 3 starter Pokemon. Gayunpaman, nagtanong si Ash kung mayroon pang natitirang Pokemon dahil gustong-gusto na niyang magkaroon nito. Sinabi ng propesor kay Ash na mayroon pang isang natitirang Pokemon, isang Pikachu. Binalaan ni Professor Oak si Ash na maaaring hindi magandang ideya na piliin si Pikachu. Gayunpaman, nais kunin ni Ash si Pikachu, ngunit hindi masaya si Pikachu at kinuryente nito si Ash. Nang ibigay ni Oak kay Ash ang kanyang Pokédex at mga Pokéball, pareho na silang kinuryente ni Pikachu. Umalis si Ash sa laboratorio at sinalubong ng kanyang ina at mga taga-Pallet Town, sinabi ng ina na proud siya at mamimiss siya nito. Pinuna ng kanyang ina na karaniwang nasa loob ng Pokéball ang mga Pokemon. Sinubukan itong gawin ni Ash ngunit nauwi lang sila sa paglalaro ng pasahan dahil ayaw pumasok ni Pikachu sa Pokéball, determinado si Ash na hulihin ang bawat Pokemon kasama si Pikachu. Sinabi ng ina ni Ash na mukhang nakakatawa si Pikachu kaya kinuryente nito ang nanay ni Ash at ang mga tao. Pag-alis ni Ash, literal niyang hinila si Pikachu sa likuran niya, matapos talian ng lubid ang baywang nito at magsuot ng rubber gloves bilang proteksyon. Matapos hilahin si Pikachu ng ilang sandali, sinubukan niyang sabihin kay Pikachu na dapat itong nasa loob ng Pokeball tulad ng sabi sa Pokédex. Pinindot ni Pikachu ang ilang buton sa Pokédex na nagsasabing may mga eksepsyon dahil mas gusto ng ilang Pokemon na nasa labas ng kanilang Pokeball. Nagpasya si Ash na subukang ayusin ang relasyon nila ni Pikachu sa pamamagitan ng pagkalag sa tali nito at pagtanggal ng rubber gloves. Gayunpaman, patuloy na binaliwala ni Pikachu ang mga utos ni Ash dahil tumanggi ito ng inutusan ni Ash na atakihin ang isang PG. Naghagis si Ash ng Pokeball at muntik nang mahuli ang PG na nakatakas at lumipad palayo, masayang tinawanan ni Pikachu ang kabiguan ni Ash. Nagpasya si Ash na dahan-dahang lapitan ng PG at gamitin na lang ang kanyang pajama para hulihin ito. Ngunit madali itong nakatakas gamit ang Gust Attack at Sand Attack. Patuloy na tinawanan ni Pikachu si Ash na nakita naman ng isang Rattata na nagnanakaw ng pagkain mula sa kanyang backpack. Naging mas determinado si Ash na makahuli, sinimulan niyang batuhin ng bato ang mga Pokemon at meron siyang tinamaan. Gayunpaman, ang Pokemon na ito ay isang Spearow na nagsimulang umatake kay Ash at kay Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Thundershock para takutin ang Spearow, ngunit sumigaw ang Spearow at isang buong kawan ang sumugod para atakihin sina Ash at Pikachu. Tumakbo sila ngunit madali silang inabutan at inatake ng mga Spearow. Si Pikachu, na naunang tumakbo kay Ash, ay nagtamo ng matinding pinsala bago dumating si Ash para itaboy ang mga umaataking Spearow. Binuhat ni Ash si Pikachu at tumakbo papunta sa gilid ng bangin, kung saan nagpasya siyang tumalon sa tubig sa ibaba. Nakakita siya roon ng Magikarp at Gyarados. Nahuli siya ng pamingwit at hinila paahon ng isang batang babae na nagngangalang Misty, na nagtanong tungkol sa kalagayan ni Pikachu at sinabi sa kanya ang tungkol sa malapit na Pokemon Center sa Viridian City. Kinuha ni Ash ang bisikleta ni Misty at pumadyak patungo sa Viridian City, habang nakasunod ang kawan ng mga Spearow. Sumemplang ang bisikleta at gumapang si Ash patungo kay Pikachu. Inilabas niya ang Pokeball para pumasok si Pikachu at maligtas ito mula sa mga umaataking Spearow. Tumayo si Ash at hinarap ang mga Spearow, hinahamon sila na siya na lang ang atakihin.
Nakita ni Pikachu ang tapang at determinasyon ni Ash na protektahan siya, kaya't tumayo ito, tumalon sa ere at nagpakawala ng isang malakas na Thunder Shock attack gamit ang kidlat na nagtaboy sa kawan ng Spearow. Kalaunan, nang tumila na ang bagyo, nagising sina Ash at Pikachu. Sinabi ni Ash kay Pikachu na tinalo nila ang Spearow Gang at tumango naman si Pikachu bilang pagsang-ayon. Tumingala si Ash at nakakita ng isang misteryosong Pokemon na lumilipad patungo sa isang bahaghari. Walang maibigay na impormasyon ng Pokédex kay Ash dahil hindi pa ito rehistrado, at sinabi nito na marami pang Pokemon ang hindi pa natutuklasan. Nagpasya sina Ash at Pikachu na maglakad na lang patungo sa Pokemon Center sa Viridian City dahil masyado nang sira ang bisikleta ni Misty para magamit. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad at sa huli, mula sa tuktok ng burol ay natanaw na nila ang lungsod. Samantala sa Viridian City, maririnig ang boses ni Officer Jenny na binibigyang babala ang mga mamamayan tungkol sa mga magnanakaw ng Pokemon. Nakita niya si Ash na nagmamadaling pumunta sa Pokemon Center kasama si Pikachu. Pinaratangan niya si Ash na ninakaw nito si Pikachu ngunit agad ding humingi ng paumanhin nang mapagtanto niyang dadalhin pala ito ni Ash sa Pokemon Center. Hinanapan niya si Ash ng pagkakakilanlan at nakita niya ang Pokédex nito na nagkumpirmang ito ay isang Pokemon trainer at hindi magnanakaw. Nakiusap si Ash na hayaan na siyang madala si Pikachu sa Pokemon Center, ngunit nagpa siya si Officer Jenny na isakay na lamang siya sa kanyang motorsiklo. Pag-alis nila, lumitaw si Misty na buhat-buhat ang kanyang sirang bisikleta at galit na galit. Sa di kalayuan, sina Jessie, James, at Meowth, mga miyembro ng masamang grupong kilala bilang Team Rocket, ay tinanggal ang kanilang wanted poster na nakapaskil. Mula sa kanilang hot air balloon, pinag-usapan nila ang kanilang planong nakawin ang mga rare Pokemon sa Viridian City. Samantala, nakarating na sina Ash at Officer Jenny sa Pokemon Center, at diretsyong ipinasok ni Officer Jenny ang motorsiklo sa loob ng gusali. Matapos pagalitan sandali si Officer Jenny, humingi si Nurse Joy ng stretcher para sa isang electric-type Pokemon at inutusan ng mga Chansey na asikasuhin si Pikachu. Bago simulan ni Nurse Joy ang paggamot kay Pikachu, pinagalitan niya si Ash sa pagpayag nitong lumaban si Pikachu hanggang sa maging malala ang kondisyon nito. Sinubukan ni Ash na magpaliwanag ngunit pinigil siya ni Jenny na nagpakalma naman kay Joy. Pumasok si Nurse Joy sa theater room at inilabas naman ni Officer Jenny ang kanyang motorsiklo mula sa Pokemon Center. Sinabihan si Ash na maghintay sa waiting room at makalipas ang ilang sandali ay nagpasya siyang tumawag sa bahay. Sinagot ng kanyang ina ang telepono at sinabi ni Ash na nasa Viridian City Pokemon Center siya. Natuwa ang kanyang ina dahil inabot ng 4 na araw ang tatay ni Ash bago makarating doon noong nagsimula ito sa kanyang paglalakbay. Habang sinasabi ng ina na lumalaki na si Ash at proud ito sa kanya, nade-depress naman si Ash dahil sa kondisyon ni Pikachu. Minamaliit niya ang kanyang sarili, at sinabing pakiramdam niya ay para siyang isang nahuhulog na PG, ngunit sinabi ng kanyang ina na kaya niyang gawin ang lahat kapag inilagay niya ang kanyang isip dito. Napansin ni Ash ang isang board na may 4 na Pokemon at nakita niya ang misteryosong ibong Pokemon na nakita niyang lumilipad sa bahaghari. Tumunog ang telepono at sinagot ito ni Ash, si Professor Oak pala ang tumatawag para kamustahin siya. Sinabi ni Professor Oak na nakarating na sa Viridian City ang 3 iba pang trainer mula sa Pallet Town at nakipagpustahan siya sa kanyang apong si Gary ng $1,000,000 na makakahuli na si Ash ng Pokemon bago pa makarating sa Viridian City. Nang sabihin ni Ash na wala pa siyang nahuli, nalungkot ng sobra si Oak. Ikinwento ni Ash kay Professor Oak ang tungkol sa nakita niyang misteryosong lumilipad na Pokemon, pero hindi ito naniwala at ibinaba na ang telepono para kunin ang kanyang pizza. Isang galit na Misty ang lumitaw at ipinakita kay Ash ang kanyang bisikleta na sinira ni Pikachu gamit ang Thunder Shock. Galit niyang sinabi kay Ash na kailangan itong magbayad para sa bagong bisikleta. Sinabi ni Ash sa kanya ang tungkol kay Pikachu, sinasabing hindi maganda ang lagay niya. Mabilis na nalungkot si Misty, at makalipas ang ilang sandali, inilabas ni Nurse Joy at ng 2 Chansey si Pikachu na naka-stretcher. Masaya si Nurse Joy sa matagumpay na paggamot, ngunit sinabi kay Ash na kailangan pa ring manatili ni Pikachu sa Pokemon Center. Kumalma na rin si Misty at sinabing bibigyan niya muna ng panahon si Ash bago siya singilin sa bisikleta. Biglang narinig ang boses ni Officer Jenny na ipinapaalam sa mga mamamayan ng Viridian City ang tungkol sa isang natukoy na sasakyang panghimpapawid. Pinakita sina Jessie at James kung saan hindi masaya si James na tinatrato silang parang mga kriminal. Naghulog ang 2 ng tig-isang Pokeball mula sa bubong ng Pokemon Center. Lumabas sina Koffing at Ekans mula sa kanilang mga Pokeball at gumamit si Koffing ng smoke screen. Bumaba ang Team Rocket at si Meowth sa loob ng gusali at binigkas ang kanilang sikat na moto. Pagkatapos, sinabi nila kina Ash, Misty, at Nurse Joy ang kanilang planong nakawin ang mga rare at sugatang Pokemon sa Pokemon Center.
Inutusan nila sina Koffing at Ekans na umatake, gumamit si Koffing ng smoke screen at si Ekans naman ay gumamit ng tackle attack at pinutol ang mga cable ng kuryente. Tumakbo sina Ash, Misty, at Nurse Joy sa isang silid na puno ng mga sugatang Pokeball at sinimulang ilipat ang mga ito sa Pokemon Center sa Pewter City. Pumasok sina Koffing at Ekans sa silid kasama ang Team Rocket at si Meowth, na naging dahilan upang mahulog ang maraming Pokeball sa sahig. Pumulot si Ash ng isa at inihagis ito, lumabas ang isang PJ ngunit natakot ito kay Ekans. Naghagis ulit si Ash ng isa pang Pokeball na walang laman, at isa pa na may ratata sa loob, na natakot din kay Ekans. Pumagitna si Misty at nakipaglaban sa kanila. Inihagis niya ang kanyang sariling Pokeball at lumabas si Goldeen, ngunit bumagsak lang ito sa sahig dahil walang tubig na malanguyan. Ibinalik niya si Goldeen at sinabihan si Ash na tumakas kasama si Pikachu. Tumakbo si Ash at bumagsak ang stretcher. Nagising si Pikachu at tinawag nito ang ibang Pikachu sa Pokemon Center para umatake. Gumamit ito ng Thunder Shock para atakihin ang Team Rocket, Koffing, at Ekans, bagamat nakatakas si Meowth. Sinabi ni Pikachu kay Ash na kailangan niya ng karagdagang enerhiya, kaya sumakay si Ash sa sirang bisikleta ni Misty at pinidal ito upang umilaw ang bombilya. Ginamit ni Pikachu ang enerhiya mula sa ilaw para magpakawala ng Thunder Shock. Gumamit naman si Koffing ng smoke screen na nagdulot ng pagsabog na sumira sa Pokemon Center, sakto sa pagdating ni Officer Jenny. Tumalsik ang Team Rocket at nakakapit sa lubid ng kanilang hot air balloon, at nagpasya silang sundan si Ash at dukutin ang kanyang Pikachu dahil sa kakaibang lakas nito. Kinaumagahan, pinakita si Nurse Joy na kausap sa computer ang kanyang nakatatandang kapatid mula sa Pewter City. Sinabi ng kapatid niya na matagumpay na nailipat ang mga Pokemon. Sinabi naman ng Nurse Joy ng Viridian City na sina Ash, Misty, at Pikachu ay papunta na sa Viridian Forest at nagtanong kung magiging okay lang ba sila, bagamat kampante si Officer Jenny na magiging maayos sila base sa kanyang nakita. Pagkatapos nun ay pinakita sina Ash, Misty, at Pikachu na naglalakad sa Viridian Forest at tumili si Misty matapos makakita ng isang Caterpie. Nagpasya si Ash na subukang hulihin ang Caterpie at inihagis ang kanyang Pokeball. Nahuli ito ni Ash at ipinagdiwang ang paghuli sa kanyang unang Pokemon, na sinasabing ito na ang simula ng kanyang paglalakbay para maging isang Pokemon Master. Sinubukan ni Ash na ipakita kay Misty ang kanyang Pokeball na may Caterpie sa loob, bagamat hindi natutuwa si Misty dahil sa kanyang takot sa mga bug Pokemon. Matapos ipakita ang Pokeball kay Pikachu, pinakawalan ni Ash si Caterpie. Paakyat na sana si Caterpie sa balikat ni Ash ngunit napansin nito ang isang natatakot na Misty na nagtatago sa likod ng puno at nilapitan ito. Sinubukan ni Caterpie na makipagkaibigan kay Misty, ngunit dahil sa takot nito ay nasaktan niya ang damdamin ni Caterpie nang tawagin niya itong nakakadiri. Nagpasya si Misty na sumama kay Pikachu at sinabi kay Ash na kinamumuhian niya ang mga bug Pokemon, Carrots, at Silly. Galit na sinabi ni Ash kay Misty na hindi niya gusto ang paraan ng pananakit nito sa damdamin ni Caterpie. Umakyat si Caterpie sa balikat ni Ash at ang dalawa, kasama si Pikachu, ay iniwan si Misty nang mag-isa sa kagubatan. Habang naglalakad palayo si Ash, napansin ni Pikachu na sinusundan sila ni Misty. Nag-away muli sina Ash at Misty, kung saan sinabi ni Misty na sinusundan niya ito para makuha ang bagong bisikleta na utang ni Ash sa kanya. Nagkampang dalawa sa tabi ng isang tuod ng puno ngunit nagpatuloy pa rin sa pag-aaway. Pagkatapos makatulog ni na Ash at Misty, nag-usap sina Caterpie at Pikachu habang nakatingin sa buwan at sa langit sa gabi. Ikinwento ni Caterpie kay Pikachu ang pagnanais nitong mag-evolve bilang isang Butterfree, habang may nakitang isa na lumilipad sa langit. Mabilis na nalungkot si Caterpie matapos tingnan si Misty at nagpa siyang matulog sa tabi nito sa pagtatangkang makipagkaibigan. Si Misty, matapos magising, ay tumili at ginising sina Ash at Pikachu. Sinigawan ni Misty si Caterpie na pumasok sa loob ng Pokeball nito, at dahil sa lungkot, ginawa ito ni Caterpie. Sinubukan ni na Ash at Pikachu na pasayahin si Caterpie, habang isang Pidgeotto ang lumipad pababa at nagsimulang tuka-tukain ang lupa. Naghagis si Ash ng Pokeball ngunit pinalo ito ng Pidgeotto gamit ang pakpak nito, na naging dahilan para sabihin ni Misty kay Ash na kailangan niyang labanan muna ang Pidgeotto para pahinain ito bago subukang hulihin. Ipinadala ni Ash si Caterpie para lumaban sa Pidgeotto, kung saan nagulat at nag-alala sina Misty at Pikachu para sa kaligtasan ni Caterpie, dahil sa kahinaan ng mga bug Pokemon laban sa mga flying type. Madaling pinabagsak ni Pidgeotto si Caterpie gamit ang tackle, kaya pinabalik na ito ni Ash. Ipinadala ni Ash si Pikachu at gumamit ng Thunder Shock na tumama sa Pidgeotto. Inihagis ni Ash ang isang Pokeball at nahuli ang Pidgeotto.
Isang kampanteng Ash ang sumubok na pahangain si Misty sa pagsasabing ganun kung paano gumalaw ang isang Pokemon Master, ngunit galit na sinabi ni Misty sa kanya na ang mga Pokemon Trainer ay kailangang may alam sa estratehiya, kabilang na ang hindi pagpapadala ng isang uod na Pokemon laban sa isang ibong Pokemon dahil kinakain ng mga ibon ang mga uod. Lumitaw sina Jessie, James, at Meowth ng Team Rocket at isinagawa ang kanilang kanta o motto. Nagsimulang sabihin ni na Jessie at James kina Ash at Misty ang kanilang plano na makuha si Pikachu, na naging dahilan para gamitin ni Meowth ang kanyang Fury Swipes attack para patigilin sila. Nagsimulang sabihin ni Meowth kina Ash at Misty ang kanilang mga plano, kaya inatake siya ni na Jessie at James para patahimikin. Nang magtanong si Ash kung bakit gusto nilang kunin ang kanyang Pikachu, ipinaliwanag nila na noong nasa Pokemon Center sila, nasaksihan nila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Pikachu at gusto nilang mapasali ito sa mga Pokemon ng Team Rocket. Inilabas ni na Jessie at James sina Ekans at Koffing, kung saan inalis ni Koffing si Pikachu sa labanan gamit ang Sludge Attack. Ipinadala ni Ash si Pidgeotto sa isang 2-against-1 na labanan. Tulad ng inaasahan, labis na nadehado si Pidgeotto at nabugbog lang ni na Koffing at Ekans kaya pinabalik na lamang ito ni Ash. Sinubukang labanan ni Ash si James ng mag-isa, ngunit pinigilan lang siya ni James at itinulak palayo. Nagpahayag si Pikachu ng intensyon na lumaban ngunit sinabi ni Misty na hindi ito pwedeng lumaban dahil natatakpan ng sludge ni Koffing ang kanyang mga mata. Ipinadala ni Ash ang isang pagod na Caterpie. Pinagtawanan lang ng Team Rocket ang isang maliit na bug Pokemon na lumalaban sa kanila. Umatake sina Ekans at Koffing habang muling nagpapakita ng pag-aalala si Misty para kay Caterpie. Gayunpaman, pinagamit ni Ash si Caterpie ng string shot para balutin ng buo si Koffing at ang ulo ni Ekans, bago gumamit ng tackle kay Koffing, na tumalsik patungo kay Ekans. Ginamit din ni Caterpie ang kanyang string shot kay Meowth. Ang Team Rocket, na wala ng Pokemon na may kakayahang lumaban, ay tumakas ngunit nagbantang babalik. Ipinagdiwang ni Ash ang kanyang kauna-unahang tagumpay sa Pokemon match. Binati ni Misty si Caterpie sa tagumpay nito, at sinabing mas malakas ito kaysa sa hitsura nito. Sinabi ni Ash na dapat batiin ni Misty si Caterpie, ngunit habang hahawakan na niya si Caterpie, nagsimula itong gumamit ng string shot ng tuloy-tuloy. Nag-evolve si Caterpie bilang Metapod, kung saan ginamit ni Ash ang kanyang Pokédex para matuto ng karagdagang impormasyon tungkol kay Metapod. Naalala ni Pikachu ang pagnanais ni Caterpie na maging isang Butterfree at ipinakilala ni Ash ang kanyang sarili kay Metapod. Nang may dumaan na isang Beedrill, sinabi ni Misty kay Ash na gagawin niya ang lahat para makalabas sa Viridian Forest at makalayo sa mga bug Pokemon. Gayunpaman, sinabi ni Ash na mananatili siya para makahuli pa ng maraming Pokemon at tumakbo palayo, kung saan nagpa siya si Misty na sundan siya.